itutuloy po natin yung Ephesians chapter 4. Nag-end tayo sa Ephesians chapter 3 the week before last week. Ngayon po, itatakal natin yung half lang ng Ephesians 4, then itutuloy natin by next week. So basahin po natin ang Word of God. Can I invite everyone po to stand? And let's read this all together in English and Tagalog. Ephesians chapter 4 verse 1 to 13. Everybody read po. 1, 2, 3, go. One Lord, one faith, one baptism, one God, one Lord, who is over all and through all and in all. But each of us, grace has been given as Christ appointed. This is why it says, He ascended on earth. with great atoms of faith and souls. The workers of the body of Christ is built up until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son, become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Amen. Sa Tagalog po, basahin natin mabilis. 1, 2, 3, go. Kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagkumbaba, mahinahon at matyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaan nagbubuklod sa inyo. May iisang katawan at iisang Espiritu kung paanong may iisang pag-asa na para doon kayo'y tinawag ng Diyos. May iisang Panginoon, iisang pananampalataya at iisang bautismo, iisang Diyos at Ama nating lahat. Siya ay higit sa lahat, kumikilos sa lahat at nananatili sa lahat. Ang bawat isa sa atin nakatanggap ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Ganito ang sinabi sa kasulatan. Nang umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Anong ibig sabihin ng umakyat siya? Ang ibig sabihin niyan ay bumaba muna siya sa mga kailalimang bahagi ng lupa. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaas ng kalangitan upang mapuno ng kanyang presensya ang buong sangnilikha. At binigyan niya ng lahat ng mga apostol, ang iba na may mga propeta, ang iba'y mga ebanghelista at ang iba'y mga pastor at mga guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang upang maging matatag ang katawan ni Kristo. Hanggang makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ng ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Tayo po'y manalangin, Panginoon, Ama, maraming salamat po sa iyong salita, Panginoon. Salamat, Lord, sa pagkakabasa, Lord God. At dalangin namin, Panginoon, na iyong salita ay manatili sa aming puso at sa aming isip, Panginoon. Ang sa gayon, O God, na tuluyang baguhin ang iyong salita ang aming mga buhay, Panginoon, na kailanman hindi namin kayang baguhin, Panginoon. Ama, patawarin mo kami, Ama, sa lahat ng pagkukulang at pagkakasala namin sa inyo, Panginoon, Lord God. Nandito kami, Panginoon, isinusuko namin ang buhay namin sa inyo, Panginoon, at kayo na po ang bahala, Panginoon, na kumilos sa amin. Baguhin mo ang aming puso, palambutin nyo ito, baguhin nyo ang aming isip, Panginoon, nang sa gayon, Panginoon, manatili kami sa inyo, Panginoon, at panatilihin din namin ang pagkakaisa namin bilang iyong katawan, Panginoon. Maraming salamat sa iyo, Ama. Sa iyo ang mataas na papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, pwede na po kayo umupo. Ayan. Just a quick recap po sa previous chapter, sa Ephesians chapter 1 to 3. Ayan. I-highlight lang po natin yung mga explained truths, yung mga katotohanan na in-explain ni Paul sa atin na dapat talagang nauunawaan natin. So, kung may mga ballpen po kayo at notebook, please po isulat po natin. So, i-ano na lang po, i-concise na lang natin sa chapter 1 to 3. Ito po yung mga 5 truth na in-explain ni Paul sa ating lahat. Unang-una po, you are forgiven.
Ayan po. Iset po natin siya bago tayo mag-proceed sa chapter 4. You are forgiven. Lahat tayo ay pinatawad ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Ayan, we are all forgiven. Sino po naniniwala dito na tayo pinatawad ng Panginoon? Taas po natin yung kamay natin. Proud po tayo, di ba po? Masaya tayo at nagagalak ang ating puso kasi we are forgiven. Ayan, di ko na masyado elaborate. Next, you are adopted in God's family. Yung pagkakaunawa natin dito sa adoption po, di ba? Hindi siya yung adoption na ginagawa ng tao, which is, nandun pa rin yung mas mataas na level of adoption siya kasi hindi siya tinuturing na parang anak, kundi tayo tinuring na anak talaga ng Panginoon. So it's a different kind of adoption kapag sinabi nating adoption in God's family. Sa atin, kailanman hindi natin pwedeng sabihin na totoong anak mo ang isang bata na inadopt mo or inampon mo. Diba po? Pwede mo siyang ituring na parang tunay mong anak pero hindi mo siya kailanman matuturing na anak mo. Pero sa Panginoon, tayo ay tinuring na anak niya. So it's a higher level of adoption compared sa pagkakaunawa natin sa salitang adoption. Then, you are redeemed from slavery to sin. Ano po ibig sabihin nito, mga kapatid? You are redeemed from slavery to sin, mga kapatid. So, alam natin kung anong klaseng buhay meron tayo, mga kapatid, nung wala pa tayong pagkakakilanlan sa Panginoon. Lahat tayo ay parang prisoner din ang term pero prisoner tayo ng kasalanan at ng curse ng Lord sa atin, ng wrath ng Lord sa atin. Kumbaga, hindi kailanman tayo makakawala sa pagtalikod natin sa Panginoon unless kumilos ang Panginoon sa atin, mga kapatid. So, tanggapin din natin yung katotohanan kung sino ba tayo, kung gaano tayo karumi, kung gaano tayo makasalanan, at kung paano natin tinalikuran ng Panginoon. Hindi natin pwedeng isisi kay Adan at Eva yung pagkakasala, di ba po? Kasi parang parang kasama na natin sila sa kumbaga it runs through our blood. Di ba po? So parte talaga natin na lahat tayo ay makasalanan. Di ba po? Pero ni-redeem tayo ng Panginoon at siya lang ang may kakayahang i-redeem tayo sa kasalanan. Hindi natin kayang iligtas ang sarili natin sa pagiging uhaw, pagiging lulong sa paggawa ng kasalanan. Kasi ang katawan natin, mga kapatid, even ang isip natin, mga kapatid, kung hindi pa natin kilala ang Panginoon, lahat tayo, mahal natin ang kasalanan. Mahal natin ang kasalanan. Kaya pinipilit nating i-justify yung mga pagkakamali natin. Amen po. Then, another truth, again, ni-redeem tayo ng Lord from that blindness. Then, you are loved by God, strengthened in power. Minahal tayo ng Panginoon. Kaya sinabing strengthened in power, mga kapatid, yung kakayahan natin magpatuloy at manatili sa after natin ma-experience yung pag-ibig ng Panginoon sa atin, di ba po? Hindi siya yung love na parang madaling mag-fade Hindi siya yung love na nag-fade, kundi isa siyang uri ng pag-ibig na kung totoo talagang nakilala natin ng Panginoon, kung tayo man ay lumayo, or parang tayo man ay parang nakagawa tayo ng pagkakamali sa Panginoon, na-condemn natin yung sarili natin, then dumating tayo sa point na parang in-isolate natin yung sarili natin, siya yung uri ng pagmamahal na hahanap-hanapin natin bilang mga anak niya. Di ba po? Kasi hindi natin talaga siya mahanap sa mundo, yung pag-ibig ng Panginoon. Sa asawa mo, sa anak mo, pwede natin i-desire yung pag-ibig na yun Pero, ano ang tendency ng asawa natin, ng anak natin, ng mga magulang natin? They all fail. Lahat tayo nagkukulang ng pag-ibig. Kaya tayo nagagalit, naiinis, diba? Parang minsan, nagkakaroon tayo ng thinking na, ba't ko ba to inasawa? Ba't ba ito ang anak ko? Bakit ba sila yung naging magulang ko? Kasi nga, nakikita natin yung pagkukulang nila. Yung pag-ibig na hinahanap natin na hindi natin makita sa kanila. Dahil tao lang ang bawat isa sa atin. Di ba po? Hindi natin kayang patapatan ang pag-ibig na naranasan natin sa Panginoon. Panglima, you are recipients of the boundless riches of Christ Jesus. Ayan, tinuro po natin yan kung gaano kalawak ang
yung riches ng grace ng Panginoon, ng mercy ng Panginoon sa atin. Ang pagkakaunawa lang natin sa mercy is kinahabagan tayo ng Panginoon. Ang grace is may biyaya ang Panginoon sa atin, yung grasya ng Panginoon sa atin na kahit hindi tayo karapat-dapat sa mga bagay na ito, even sa kaligtasan natin, ibinigay siya ng Panginoon sa atin. Pero the more we read the Bible, the more we see ourselves and the more we see the richness of His grace and mercy, mga kapatid. So, kung sa ngayon, ang understanding lang natin, basta ako, may mercy ang Lord sa atin or may grace ang Lord sa atin, hindi lang dapat tayo nag-e-end sa ganong understanding. Mas lalawak pa siya the more we read the Bible. And I hope and I pray na ang bawat isa sa atin i-desire na mas maunawaan natin yung biyaya ng Panginoon sa atin. Ayan. Now, balik tayo sa main verse po natin. As a prisoner for the Lord, then I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Sabi ni Paul, as a prisoner of the Lord. Itong book of Ephesians, itong letter na to, actually letter talaga siya ni Paul sa mga taga-Efeso, mga Kristiyano sa taga-Efeso. Sinulat niya to sa loob ng kulungan. Kaya parang, kung isipin natin, parang grabe yung dedication, yung passion ni Paul to share the gospel and to keep all the children of God, manatili sila sa Panginoon. Di ba? Sabi niya, as a prisoner of the Lord. Hindi niya tiningnan yung sarili niya bilang isang bilanggo ng mga Romano, ng mga kawal, ng mga tao noon. Pero tinuring niya ang sarili niya bilang bilanggo sa Panginoon, prisoner of the Lord. Dahil kino-consider niya yon bilang joy, 'di ba? I consider it pure joy. Parang ang sinasabi niya, parang gusto niya iparating sa mga taga-Efeso na wag niyo akong kaawaan, instead magpasalamat kayo dahil nandito ako. Prisoner ako ng Panginoon para sa inyo. Kasi kung hindi ako makukulong dito, kung hindi ako magsasuffer ng ganito, paano ako magkakaroon ng desire na i-share sa inyo ang gospel? Lahat yon in-orchestrate ng Lord. At in-accept, in-embrace ni Paul yung katotohanan na siya ay ginagamit ng Lord. Kaya kahit ano mangyari sa kanya, parusahan man siya, ikulong man siya, hindi man siya pakainin, kino-consider niya yon bilang joy kasi yun ang pinapagawa sa kanya ng Lord para makita kung gaano kamahal ng Panginoon ang bawat isa sa atin. Kung gaano katotoo ang Panginoon sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Sabi niya, then, and the word then, sa ibang translation, therefore yung nakalagay, it states the results of what was explained formerly. Ibig sabihin nun, yung mga truth na binanggit ko kanina na we are forgiven, we are adopted, we are redeemed, we are loved, we are strengthened, and we are recipients. Tayo po ay tumanggap ng boundless riches of grace of Christ Jesus. Diba po? As a result, di ba po, sabi niya, I urge you to live a life worthy of the calling you have received. So kung nauunawaan natin na tayo ay pinatawad, tayo ay inadopt, tayo ay niredeem ng Panginoon, minahal tayo ng Panginoon, at we are receivers of His grace and mercy, we are urged to live a life worthy of the calling we have received. So hindi pwedeng natanggap natin yung mga katotohanan na yon and we live a life not worthy of the calling. So ito yung sinasabi ni Paul sa atin, I urge you. Ganun na lang katindi ang ang tawag din sa Tagalog, parang pagpiplead, pag nagmamakaawa ako, mga kapatid. Po, nakikiusap ako sa inyo to live a life worthy of the calling you have received. So Paul made a strong bond between, ano ba yon? Tinanggap na natin yung mga katotohanan na yun. Ano ang result nun sa atin? Meron tayong faith na we are redeemed, we are forgiven. So hindi pwedeng may faith ka pero wala kang practice. So they come together. Kapag na-receive mo yung katotohanan na binanggit ko kanina, dapat you live a life worthy of the calling. So may practice, mga kapatid. Paano tayo mamuhay? So faith and practice come together. And doctrine, ibig sabihin, itong mga natututunan natin, mga kapatid, it comes with the word duty. Meron, paano ba to? Duty or duty. So may pinapagawa ang Panginoon sa atin, di ba po? Meron tayong layunin, may gampanin, meron tayong task.
Kaya ang sinabi kanina ni Mami Mona sa kanyang sinishare kanina sa tithes, di ba po? Tanggapin din natin na mayroong pinapagawa ang Lord sa atin, na mayroon tayong kailangang gawin para sa Kanya, hindi lahat para sa atin mga kapatid. Di ba po? Na aside from receiving the truth of God, dapat napapractice natin ang katotohanan niya sa buhay natin. Then, and this does not mean that we should try to deserve our place in God's favor. Hindi tayo karapat-dapat mga kapatid. But we should recognize our place in we should recognize how much our place in God's favor deserves from us. So ibig sabihin, mas tingnan natin ano ba ang deserve ng Panginoon? Ano ba ang deserve ng eternity mula sa buhay ko? Hindi, ano ba ang deserve ko para gawin ko to? Parang ano ba yung deserve ko? Hindi dapat ganoon ang thinking natin. Ano ang deserve ng Panginoon? Ano ang deserve ng eternity na nag-aantay sa atin? We will naturally desire to serve and obey God out of thankfulness once we truly comprehend what He accomplished for us. So hindi natin mapipilit mga kapatid na maging part tayo ng ministry, or alam mo yon, gawin natin lahat ng best natin, lahat ng effort natin, lahat ng time natin sa sarili natin. Pwede sa umpisa magawa natin yon. Pero kung hindi tayo rooted, hindi natin tinanggap yung katotohanan na tayo ay minahal, pinatawad ng Panginoon, na tayo marumi at di tayo karapat-dapat doon, hindi natin mauunawaan yung tamang o yung wastong paglilingkod sa Kanya. Apo. We will naturally desire. Parang, pag natanggap mo na yung katotohanan na yon, automatic na yung mga kapatid, you will serve and obey the Lord out of thankfulness. Hindi ka magsaserve dahil may inaantay ka pabalik sa'yo. Okay po? Malinaw po ba tayo mga kapatid? So, kapag nade-desire tayo maging part ng ministry or maglingkod or tumulong sa kapatiran, kung ano yung pwede nating maitulong mga kapatid, let's make it a point. I-check natin, evaluate natin yung puso natin. Ba't ko ba ito ginagawa? Ginagawa ko ba ito para mapansin ako ni pastora? Ginagawa ko ba ito para makita ng mga tao na, oy, ang galing-galing ko? Diba po? Tingnan natin ang puso natin. Dapat ang maging puso natin, ginagawa natin yon out of thankfulness and gratitude sa ginawa ng Panginoon sa atin. Be completely humble and gentle, sabi dun sa verse. Be patient, bearing one another in love. Now, Paul wants us to have a life in a form that resembles Jesus. Yung sinabi ditong humble, gentle, patient, and bearing with one another in love, ayun yung pinakita ni Jesus Christ nung sa 3 years na sa buhay niya na nandito siya sa mundong to. Apo, a life with humility, patience, bearing with one another in love. I-quote ko lang din po yung yung two stages daw na 2 stages of love to keep this unity na binanggit ni John Piper. Isa po siyang pastor sa US na talagang pinapakinggan namin at sobra talagang biblical na mga teachings niya. Pwede niyo po siyang i-search din. Sabi niya, based dun sa verse kanina, may 2 stages ang pag-keep natin ang unity natin bilang magkakapatid. Pananatili na united tayo. May 2 stages daw po yan. Una, lowliness and meekness. Pag sinabing lowliness, sabi dito, Christian lowliness is a character to think lowly of ourselves and highly of Christ. Ano ibig sabihin yan mga kapatid? Tingnan natin yung mga sarili natin kung gaano tayo kababa. Ituring natin kung gaano tayo ka-undeserving, gaano tayo karumi, hindi tayo deserving ng kahit ano mga kapatid. Lalo kung naglilingkod tayo sa Panginoon, lagi nating iisipin na to think lowly of ourselves and highly of Christ. Laging tingnan natin kung gaano kataas ang Panginoon na sinasamba natin, kung gaano kahuli ang Panginoon na sinasamba natin. Sabi dito, Christian meekness, yung term na meek naman, is the behavior of a person with this character. Christian lowliness makes a person feel awkward receiving praise. So kung ikaw mga kapatid, talagang ina-absorb mo yung parang mga, uy, ang galing nitong kapatid ko na to, napaka-husay nitong kapatid ko na to. Parang
ang dapat ang maramdaman ng isang humble na tao is uncomfortable ka sa ganong mga papuri ng mga tao kasi we do not seek the praises of men. So kung ikaw dinedesire mo na maging part ng ministry, prone ka talaga sa praises ng mga tao. Mga kapatid, may mga tao talaga tayo na grateful. Diba po? Pero ikaw, uncomfortable ka na makareceive ng ganong praise. Naalala ko yung kahapon, yung isang pastor na taga-US, nakalimutan ko yung pangalan niya. Bago siya i-introduce at yung pamilya niya, parang parang nakalagay na sa cue card, sa cue monitor nila na ano yung mga credentials ng tao na yon. Siya ay ganito, head siya ng ganitong church, ito yung mga ministry na tapos niya, ito yung mga ayan. After pagpunta niya sa stage, sabi niya dun sa nag-introduce sa kanya or sa lahat ng mga tao na nagpalakpakan dahil sa mga nagawa niya, I forgive you. Hindi ako karapat-dapat. Parang ba yung exact term na sinabi niya dun? Parang, hindi ako karapat-dapat na Ayan, parang kino-consider niya, parang it's a temptation para sa kanya, di ba? Na to receive the glory that belongs to God. I forgive you for saying that. Kumbaga, parang ayaw niya ring ma-instill talaga sa puso niya at sa isip niya na ang dami niyang ginawa kasi parang ang tendency talaga na matawa, pag hindi natin ni-rebuke yun mga kapatid, yayabang talaga ang tao. At yun ang danger ng mga leaders, lalo sa mga ganong kalalaking churches. Even dito sa church natin, lahat ng mga leaders natin, yun din ang danger natin once na merong malaking task na ibinigay sa atin. Diba po? We do not receive the glory that belongs to God. At kapag may ganon tayong nare-receive, ayun nga, parang I'm sure yung mga leaders po dito may nare-receive na, grabe na bibless ako sa'yo, kapatid, talagang grabe ka, yung mga ganon. Hindi natin maiwasan na ganon mag-appreciate ang mga tao. Pero ikaw, always rebuke yourself. Itama mo ang sarili mo. Bantayan mo ang sarili mo. Baka natutuwa ka na ma-receive yung mga praises ng mga tao. Diba? Parang kahit sa glory to God, pero sa loob-loob mo, parang yumayabang ka na. Lahat po tayo, hindi tayo ligtas doon. Lahat tayo may ganong temptation. So, lagi nating i-rebuke yung sarili natin to keep us lowly. And again, highly of Christ. Si Jesus Christ ang dapat maitaas. Malinaw naman po sa atin, mga kapatid, no? The great delight of a lowly Christian is to enjoy the free, unmerited mercy of God. So kapag ikaw lowly, kung halimbawa, yumabang ka, hindi mo talaga nakikita ang mercy at grace ng Lord sa buhay mo. Kung nakikita mo, yumayabang ka sa ministry dahil sa mga nagawa mo, hindi mo nakikita ang habag at biyaya ng Panginoon sa'yo. Pero kung nakita mo talaga yon, you will think of yourself lowly. Na, grabe, thank you, Lord, kasi binigyan mo ako ng pagkakataon na mag-serve sa'yo, Lord. Binigyan mo ako ng pagkakataon na magsalita dito sa harap, na makapag-lead, makapag-share, makapag-tap ng mga kapatid ko, maging part ng ushering ministry. Lahat ito, pribilehiyo ng Panginoon sa atin, mga kapatid. All His longings are satisfied in God. Diba po? Lahat tayong pag-ibig ng Lord, nasa-satisfy na tayo nun. Hindi tayo nasa-satisfy na mga pagpiplease ng mga tao. Hindi tayo nasa-satisfy doon. God is the one who esteems and God is our confidence. Diba po? Sa lahat ng ginagawa natin. Yung second stage is patience and forbearance. Lowliness is the prerequisite of patience. So, ibig sabihin, hindi ka magkakaroon ng patience kung wala kang lowliness. Hindi ka magkakaroon ng mahabang pasensya kung hindi mo nakikita yung sarili mo na mababa. Kung mataas ang tingin mo sa sarili mo, may tendency ka na impatient ka. Kasi ang taas ng tingin mo sa sarili mo eh. Hindi nyo ba kilala kung sino ako? Di ba? Mabilis kang mainip. Di ba po? Which is mali. So, kung hindi ka magkakaroon ng mahabang pasensya kung hindi mo tinitingnan ang sarili mo na humble or lowly. Arrogant people are not patient. The more you highly think of yourself, the more quickly you will think you should be served by somebody else. Ang tendency ng isang arrogante at hindi mapagpasensya, tinitingnan niya na mataas ang sarili niya, ang laging nasa utak niya is, dapat paglingkuran niyo ako, ganito gawin niyo sa akin, wag niyo akong ginaganito. Parang yung mga ganong salita. So, mga halimbawa lang po. Bakit ba nila ako pinag-aantay? Hindi ba nila ako na ano ako dito, worship leader ako, bakit pinag-aantay ako? Ano ako dito? Parang alisin natin yung mga ganong thoughts. Another thing, basta alam ko, tama ako. Yung parang hindi, yung utak mo, yung isip mo, hindi ka na nagpapakorek sa ibang tao. Kaya po, lagi nating isipin
lagi natin i-consider, yun din ang tendency kasi kapag walang mga nagko-correct sa atin or walang mga nag-aalaga din sa atin. Yun ang tendency natin eh. Then, worker naman ako, mauuna ako sa pila. Parang mas ang daming pagod dito ng mga worker, paunahin natin ang mga una na muna kayo, hayaan nyo ibang tao kasi kanina pa kayo dyan. The more na parang binaano natin yung sarili natin na gano'n, na mas mataas ang natin, parang privilege, compared sa ibang tao, nagiging mayabang tayo mga kapatid. Kaya pag may mga ganun kaya nga sinasabi namin kapag may mga kainan or what, as much as possible, talagang ako, siniset ko din sarili ko, ayoko talagang mauna as much as possible, bawat isa sa atin. Paunahin natin talaga yung mga kapatid natin. Lalo na kumbaga, yung tingin natin medyo mababa pa yung pagkakaunawa o kailangan pa ng extra care. Bilang mga workers, dapat hindi natin tingnan sarili natin mataas. So dapat, dapat mauna ako kasi ako naman nag-share ng word di ba? So hindi dapat pala ganun. Sabi doon, there is one body and one spirit just as you were called to one hope when you were called. One Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all and in all. So we may have we may be different in so many ways. We have different backgrounds po, mga kapatid. May iba-iba tayong kultura sa loob ng bahay, iba-iba tayo ng upbringing, diba po? Iba-iba yung pagpapalaki sa atin ng mga magulang natin. But Paul emphasizes that we are one. So kakalimutan na natin mga kapatid yung mga na-build sa ating kultura, na-build sa ating mga pagpapalaki ng mga magulang natin. Kailangan natin siyang iset aside. At ano ba dapat tayo? Ano ba ang attitude natin? Ano ang character natin? Ano ang personality natin? Now that we have known Christ and now that we are one in Christ. Di ba po? One is the keyword of this chapter. Sa buong chapter na to, nabanggit ilang beses salitang one. We are one body, isang katawan, unified by one Spirit, the Holy Spirit. We have one Lord. Isa lang ang Panginoon na sinasamba natin with one faith. Isa lang ang pananampalataya natin mga kapatid. And we also have one baptism and we believe in one God. Now, the fact that we believe in one God, hindi dapat tayo iba-iba ng ang tawag dito, halimbawa, hindi tayo nagkakagulo, hindi tayo dapat nagkakaroon ng division sa atin kasi nga, we are united in one body, in one spirit, and one God. Kung iba-iba tayo ng mga kaisipan sa loob ng church, iba-iba tayo lahat ng desisyon, hindi tayo nag-unite, maaaring may ibang Diyos na nag-i-exist sa kung sino man sa atin kapag hindi tayo united. Kasi nga, we should have the same mind because we are united in one Spirit and one God. Again, unity is not uniformity. Iba-iba man tayo mga kapatid ng pagkakatawag, iba-iba tayo ng gifts. Again, kailangan natin ang bawat isa. But we have one common goal, and isa ang pananampalataya natin. Verse 7 to 10, but to each one of us, grace has been given as Christ apportioned it. Ibig sabihin, si Jesus Christ po ang nag-apportion, ano sa Tagalog parang nag-assign sa atin, nagbahagi sa bawat isa sa atin ng kanya-kanya nating mga gifts, mga kapatid. Si Jesus Christ po ang gumawa nun para sa atin. This is why it says, when He ascended on high, He took many captives and gave gifts to His people. May footnote po yan sa pagbinalikan natin sa Psalm chapter 68 verse 18, pero parang medyo may confusing lang na part doon kasi sabi dito, when He ascended on high, He took many captives and gave gifts to His people. Sa Psalm 68 to 18 naman, ang sabi doon, He received gifts to His people. So medyo na-confuse ako nung binasa ko yan, pero ang pagkaka-explain ni John Piper dito, kapag babalikan niyo po, yung sinabing He ascended, si Jesus Christ, He ascended, sabi dito, taking the captives captive implies the victory of Christ among the enemies. So, nung nag-ascend si Jesus Christ na tinutukoy dun sa Psalm, it implies the victory of Jesus Christ against the enemy. So, parang dun na niya tinapakan ang kanyang mga kaaway, mga kapatid. Carrying gifts of trial. So, kaya siya tinawag na sa Psalm na receiving gifts is, after niya ma-defeat ang enemy, is bit-bit niya yung mga gifts na
sooner, in-explain ni Paul sa atin na i-distribute niya sa bawat isa sa atin. Kaya nabanggit po dyan, to give gifts to His people. These all happened when Jesus ascended to heaven. We receive grace according to the measures of Christ. So si Jesus Christ po ang nagbahagi sa atin, mga kapatid, ng mga gifts na yon. Paul wanted to highlight that Jesus we are ought to believe to have risen in heaven is the same Jesus we believe who descended to earth lowly and crucified for the salvation of His people. So kung ang pinapaniwalaan nating Jesus ay ang Jesus lang na nag-ascend sa langit pero hindi natin siya nakikita na nag-descend para iligtas tayo sa mundong to, sa kasalanan natin, then kumbaga parang basically kung naniniwala lang tayo sa Old Testament and then hindi tayo naniniwala sa New Testament, baka magkaroon tayo ng confusion pagdating sa truth. But here sa church natin, ina-acknowledge natin ang ginawa ni Jesus Christ sa krus dito sa mundo, na bumaba siya dito sa lupa para iligtas ang sangkatauhan, mga kapatid. So yun po, hindi tayo maliligtas ng kahit sino man, at naligtas tayo dahil sa ginawa ni Jesus Christ. Verse 11 to 13, ayan, patapos na po tayo. So Christ Himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and teachers. Hindi ko na po i-explain yan. Naturo na po natin to last time. Siguro by next time, balikan ulit natin. And teachers, to equip His people for works of service. Kaya tayo may pastor, may teachers, may mga leaders tayo, mga kapatid, para i-equip tayong lahat for the works of service. Ano ibig sabihin ng mga kapatid? For the works of service. Lahat tayo magiging part ng gawain na ito, works of service. Lahat tayo magiging part of a work of service. So, ibig sabihin nun, ini-equip tayo ng mga leaders natin, ni PL, ng ibang mga leaders natin, hindi para umattend lang every Sunday. Merong pinapagawa ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Magiging parte talaga tayo, mga kapatid. Okay po, merong ipapagawa ang Panginoon sa atin sooner or later. Yeah po. At ano ba yon? Kailangan nating ibahagi yung katotohanan ni Jesus Christ, yung pagpapatawa ni Jesus Christ sa atin. Kaya po, ibabahagi natin sa ibang tao yun. God establishes these function, yung mga function kanina, apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers, under the discretion of Christ and not by anyone else. Hindi tayo in-appoint lang ng kung sino-sino. At hindi rin tayo basta lang dahil ginusto natin magkumanta or mag-lead, mangyayari na. We are all appointed by God. With the use of these appointed people, God strengthens and expands our knowledge of Him. That's our ultimate goal, na mas makilala natin ang Panginoon pa. Participating in His ministry, lahat tayo magiging part ng ministry talaga, mga kapatid. And we will grow in maturity. We will increase with the help of those appointed people, they will help us increase our intimacy in Christ until we reach our absolute union with Christ. Hanggang sa dumating tayo sa point na may-unite talaga tayo kay Jesus Christ sa Kanyang pagbabalik. So sa conclusion na po tayo, mga kapatid. Therefore, let's not be puffed up, but lowly and meek. Pag sinabing puffed up, mga kapatid, ano ba yung puff? Parang ano ba nakikita natin pag nakikita natin yung term na puff? Parang ganun eh. Parang maangas eh. Yun yung dating ng puffed up eh. But instead, we are lowly and meek. Kumbaga, wag na nating i-expect na laging maganda ang treatment sa atin ng mga kapatid natin. Instead, magpasalamat tayo dahil ano bang treatment ang ginawa ng Lord para sa atin? Ano ba ang ginawa niya para sa atin, mga kapatid, di ba po? Ibinigay niya ang buhay niya para sa atin, para iligtas tayo sa mga kasalanan natin. Paulit-ulit natin siya sinasabi, pero yun po yung katotohanan talaga, mga kapatid. Na ayan, we should be lowly and meek. Hindi dapat tayo agresibo sa mga kapatid natin na ratatatata, parang ito sa ganyan, ganito, ganyan. So, kung may mga ganun pa tayong puso, mga kapatid, or may ganun tayong kaisipan, talagang ihingi natin ng tawad sa Panginoon. At lahat tayo hindi ligtas sa ganung temptation. Lahat tayo may tendency na ganun. Sino po ang may ganung tendency na parang, minsan parang irritable tayo sa bawat isa, na parang gusto nating sigawan or pagsabihan lahat ng mga kapatid natin na parang hindi ka dapat ganito, hindi ka dapat ganito, parang ganon. Sino po yung may ganong tendency? Ay, wala. Ako lang.
Lahat po tayo may ganung tendency. Minsan, kahit hindi natin nababanggit sa mga kapatid natin, sa puso't isip natin, nagiging ganun ang puso natin. Pag hindi natin inaccept yung katotohanan na yung mga kapatid, baka hindi tayo makawala doon. Okay po, so isurrender natin sa Panginoon natin na minsan ganun tayo. Lord, patawad kung nagiging ganun ako sa mga kapatid ko. Instead, tingnan natin ang sarili natin kung gaano tayo kaliit, pero kung gaano tayo kababa, gaano tayo karumi, pero tinanggap tayo ng Panginoon. At paglingkuran natin ang bawat isa sa atin, kagaya ng mahalin natin ang bawat isa sa atin, kagaya ng naranasan nating pag-ibig sa Panginoon. And let's not be impatient or resentful. Hindi dapat tayo masyadong mainitin ang ulo. Hindi rin dapat tayo, ang tawag dito, resentful or parang bitter ka sa kapwa mo, bitter ka sa mga kapatid mo. Kasi nga, ano ba ang goal nito sa sinasabi dito ni Paul? Dapat i-keep natin yung unity, i-keep natin ito. Ngayon, kung may ganun tayong resentful hearts, impatient tayo, paano natin i-keep yung unity natin, mga kapatid? Magwawatak-watak talaga tayo, mag-aaway-away talaga tayo. At hindi yon ang kaloob ng Panginoon sa atin. Kung may mga ganun tayong nararamdaman sa puso natin, tingnan natin kung nasa Panginoon pa ba tayo or medyo sumasablay tayo, mga kapatid. Habaan natin ang pasensya natin sa bawat isa. Tingnan nyo nga po yung katabi nyo. Ayan. Pagpasensyahan mo na ako, kapatid, sabihin mo. Pagpasensya mo na, kapatid. Habaan natin ang patience natin sa bawat isa kasi tayo rin naman hanggang dulo, mga kapatid. Tayo lang. Wala nang iba. Ayan. Then, sabi dito, then the unity that Christ died to create will become real in our church. Magiging totoo lamang yung unity binabanggit dito sa Ephesians kung ganon ang ini-instill natin sa puso't isip natin at ganong character ang binibuild natin sa sarili natin sa tulong ng pakikinig natin sa Holy Spirit. Ayun po. Then the unity that Christ died to create will become real in our church and we will not bring any disgrace. Ayun po. Kapag nagkakaroon na tayo ng pag-away-away, pagkakagulo, pagsisiraan, pagiging impatient, pagiging mapagmataas sa bawat isa sa atin, we are bringing a disgrace. Disgrace, mga kapatid. Anong sa Tagalog po ng disgrace? Parang napapahiya natin. Di ba po? Yun, nabibigyan natin ng kahihiyan ang Panginoon, ang Diyos na buhay, ang Diyos na nagligtas sa atin, ang Diyos na nagpatawad sa atin. At binibigyan natin ng disgrace ang kingdom na ipinangako niya para sa atin. Pupunta tayo sa kingdom na ganito tayo. Parang ganun ba kaliit ang tingin natin sa kingdom na pinrami sa atin ng Lord? Kaya parang ganito natin panatilihin ang sarili natin na marumi. Or ganito na lang tayo kainit. Ganito na lang kainit ang ulo natin sa bawat isa. So, ayun lang po. Yun lang po yung half part ng Ephesians. So, I hope meron po tayong natutunan. At can I ask everyone po to stand at pray po tayo at umawit po tayo sa Panginoon?